Nagyeyelo na ang mga pananim sa ilang bahagi ng Benguet matapos bumagsak sa 15 degrees Celsius ang temperatura sa probinsya kanina. Inaasahang lalo pang lalamig ang panahon, kaya ang mga magsasaka kanya-kanyang diskarte na para maisalba ang kanilang mga pananim. Live mula sa Baguio City, may report si Victoria Tulad. Victoria. Jessica, bagaman isang beses pa lang nagkakaroon ng frost ngayong taon dito sa Benguet, ay ilang mga magsasaka na nga iyong apektado. Pero sabi naman ng lokal na pamahalaan, hindi magkakaroon ng kakulangan sa supply ng pananim sa kabila nga ng malamig na panahon. Ilang buwan nang inaalagaan ni Patricia Francisco ang mga tanim niyang repolyo. Pero dahil sa frost o andap na namuo noong Sabado sa Barangay Madaymen, nanilaw at nalanta ang dahon ng ilan sa mga repolyo. Mabuti na lang at may maisasalba pa raw sa mga ito. Talagang kalahati ang tanim na malugi yun. Paano po yung gastos niyo pang araw-araw? Saan po kayo kumukuha? Umutang kami sa mga supplier. Isa itong Madaymen sa mga barangay ng bayan ng Kibungan sa tinatawag na Little Alaska dahil sa lamig ng panahon dito. Sa ngayon nga ay napakakapal ng hamog at halos wala ka nang makita sa aking likuran. Inaasahan ng mga magsasaka na sa mga susunod na araw ay lalo pang lalamig ang panahon at baka raw mas marami pa sa kanilang pananim ang masira dahil sa frost. Kaya naman ang ilang magsasaka, mas pinaghahandaan na ang frost. Si Rosette Molitas halimbawa, dinidiligan ang mga gulay gamit ang tinatawag na rain bird. Kailangan po araw-araw din yan kasi pag madaling araw lang, mas lalo pong mas lalong magkakaroon ng andap. Nilalagyan naman po ng mga fertilizers ganun. Para po mas dadami yung dahon, kakapal. Iniiwasan din daw ng ilan ang pagtatanim ng mga gulay na madaling masira sa malamig na panahon gaya ng patatas. Tinatiming na yung kung tutubo na yung halaman, yung wala na yung andap. Ayon sa Agricultural Office ng Benguet Provincial Capital, 5 sa 140 barangay ng probinsya ang naapektuhan ng frost. Pero dahil alam naman daw ng mga magsasaka ang gagawin, hindi nagkakaroon ng kakulangan sa supply ng gulay, bulaklak at prutas kahit noong mga nakaraang taon. Dahil dito, hindi raw dapat mangamba ang publiko na tataas ang presyo ng mga pananim. Jessica, ayon din mismo doon sa mga magsasaka na ating nakausap, ay hindi naman nagkakaroon ng kakulangan sa kanilang produksyon dahil nga marami naman ang makukuhaan ng pananim dito sa Benguet. Jessica? Ang problema, alam ko, Victoria, kasi nakailang beses na kaming gumawa ng dokumentaryo sa bahaging yan ng Benguet, no, sa mga vegetable farms. Wala sila gaanong kinikita sa mga repolyo, lalo na dyan. Kasi minsan mas mura pa o mas mahal pa na i-transport nila yung kanilang mga repolyo sa La Trinidad. Kaya makikita mo minsan sa kalsada, nakatambak na lang yan sa daan dahil mas mamamahalan pa yung mga magsasaka. Tapos eto pa ngayon, nangyayari yung frost, no? Kaya nga, Jessica, ang sinasabi ng mga ating nakausap ay talagang baon din sila sa utang at yung mga kapitbahay nila ang hinihiraman na lamang nila ng pera para mayroon silang pantustos sa kanilang mga bahay. Ang sinasabi ng lokal na pamahalaan, 1% lamang noong buong probinsya, yung produksyon ng buong probinsya yung naapektuhan nitong frost o andap. Pero kapag nakausap mo naman mismo yung mga magsasaka, ay mararamdaman mo yung kanilang hinanaing at yung kanilang paghihirap talaga dahil nga bukod dun sa sinabi mo na maliit lamang yung kanilang kinikita, ay nababawasan pa ito lalo at dahil nga inaasahan na mas lalamig pa yung panahon ay baka mas lumiit pa yung kanilang kikitain. Jessica? Matagal na kasi na sinasabi ang solusyon sa problema ng mga magsasaka dyan, dapat meron silang greenhouses, no? Kasi pag nasa greenhouse, hindi sila subject to weather disruption, so yung mga problema sa klima, no? Kaso ilan lang mga magsasaka ang nakaka-afford na magtayo ng mga greenhouse? Tama yan, Jessica, kung hindi tayo nagkakamali, nasa 25,000 to 50,000 daw yung presyo ng greenhouse. Kaya talagang hindi kaya na ma-afford ng mga magsasaka na magtayo ng greenhouse. Nung pumunta tayo sa Atok at kanina nga dito sa may Kibungan, ay kakaunti lamang yung ating greenhouse na nakita. At talagang karamihan doon sa mga magsasaka ay open field. Although sinabi nung pamahalaan na may itinayo silang greenhouse, hindi lang natin tiyak kung saan mismo ay talagang
konti lang yung makaka-avail nito o yung makakapagtanim dito at karamihan doon sa mga magsasaka ay isinasapalaran na lamang yung kanilang mga pananim sa open field. Jessica? Kasi tamang-tamang pag-usapan ito, Victoria, dahil ang isa sa mga prioridad ng administrasyon ay agrikultura. Panahon na siguro para mapag-usapan kung paano ba matutulungan yung mga magsasaka dyan sa Benguet. No? Kasi ayan, konting drop lang ng temperatura, yung kanilang pinaghirapang mga repolyo at iba pang mga pananim, wala na, lugi na sila. It is hindi masyadong incentivizing sa kanila yung pagtatanim ng gulay. Tapos meron pang dagdag na pahirap dito sa biglang pagbagsak ng temperatura. Ayan, nagkaka-frost, nasusunog yung dahon ng kanilang mga gulay. Ang hirap-hirap pa naman yung ganyang mga pananim, buwan ang inihintay, no, bago sila makaani. Tapos sa isang iglap lang, pag dinapuan ng frost, wala na. Ang isang sinasabi rin, Jessica, ng lokal na pamahalaan ng Atok na nakausap natin kahapon ay nagbibigay daw sila ng seedlings ng libreng punla sa ilang mga magsasaka na talagang napeperwisyo nitong frost. Pero nung tinanong naman natin yung mga magsasaka doon, sabi nila kakaunti lang talaga yung naibibigay sa kanilang punla at hindi rin daw talaga sumasapat doon sa nawawala sa kanila. Although hindi mo rin naman talaga directly masisi yung pamahalaan, pero ang sana daw, ang sinasabi ng mga magsasaka, mas mabigyan pa sila ng ayuda. Tinanong din natin kanina yung provincial government, yung agricultural office doon, kung nakakapagbigay ba sila ng punla, pero hindi tayo nasagot nung ating nakausap doon kanina. Kaya nga, gaya ng sabi mo, dapat ay mas mapag-usapan pa yung ibang mga hakbang na magagawa para matulungan itong ating mga kababayan dito sa Benguet. Ito pa isang footnote na dapat mabanggit. Alam ko rin ito for a fact, no? Yung mga magsasaka dyan, sinasabi nila, mas maganda pang magtanim ng marijuana kaysa gulay kasi mas malaki raw ang kita nila. Kasi napag-uusapan ito dahil connected ito ngayon sa ating problema sa droga. So I think all the more, no, na rason para mas higit na matulungan ng gobyerno ang mga magsasaka dyan sa bahaging yan ng ating bansa. Maraming salamat sa iyo, Victoria Tulad.